Sinabi ni Vladimir Putin na sa 2026 ay babagsak ang Ukraine at masasakop ito ng Russia. Nabunyag ang panlilinlang niya para magka-advantage sa peace talks. Paulit-ulit pinapakita ng Ukraine na hindi kasing lakas ng sinasabi ni Putin ang Russia. Hindi depensa ng Ukraine ang bumagsak, kundi harapan ng Russia. Bumibigay ito sa buong Ukraine habang napipigilan ang opensiba ng Russia sa kaliwa, kanan at gitna. Makikita sa mga lungsod ng Pokrovsk at Mirnara ang perpektong halimbawa ng nangyayari ngayon sa Russia. Ang dalawang lungsod ay nasa Donetsk Oblast, Ukraine, bahagi ng Donbas na nais ang kininin ni Putin. Matagal nang inaatake ng Russia ang Pokrovsk at Mirnarad. Halos 2 taon na sa Pokrovsk. Madaling makita dahil mahalaga sa Russia ang dalawang lungsod na ito para masakop ang Donetsk. Ang Pokrovsk, ang sentrong logistical ng Ukraine sa Donbas, isang maliit na lungsod na may 60,000 katao bago ang digmaan. Ang Pokrovsk ang nagbibigay sa Russia ng plataporma na kailangan nito para maglunsad ng mga pag-atake pahilaga sa Donetsk at laban sa 2 pang lungsod sa rehiyon na parang kuta, ang Slovyansk at Kramatorsk. Ang Mirnarad ay parang satellite lang ng Pokrovsk at hindi ganoon kahalaga. Kapag bumagsak ang Pokrovsk, malamang susunod ang Mirnarad. Magkakaroon ang Russia ng 2 base para sa susunod na kampanya pahilaga. Plano ito ni Putin. Ibubunyag namin kung bakit nabubuwag ang planong iyon maya-maya lang. Halimbawa ng epekto ng mga isyung kinakaharap ng militar ng Russia sa kanilang pagsalakay. Tungkol ito sa 2 lungsod ayon sa Euromaidan Press noong Enero 19. Matapos ang ilang linggo ng pagtatangka at pagkabigong magsagawa ng malalaking pag-atake laban sa Pokrovsk-Mirnarad, lumipat ang Russia sa paggamit ng hiwa-hiwalay na taktika ng infantry upang subukang makuha ang mahahalagang posisyon sa loob at paligid ng mga lungsod. Hindi ito gumana. Ang nakuha ng Russia sa kanilang pagbabagong taktika ay napakaraming bilang ng mga nasawi. Patuloy na pinipigilan ng mga tagapagtanggol ng Donetsk ng Ukraine ang mga pag-atake ng Russia. Dumarami ang namamatay sa Russia habang humihina ang kanilang pag-atake. Ayon sa ika-7 Air Assault Corps ng Ukraine, ipinakita nila ang resulta ng nabigong pag-atake ng Russia sa Pokrovsk at Mirnarad noong Enero 19. Noong nakaraang linggo, 370 okupante ang napatay o nasugatan ng militar ng Ukraine. Sinira at napinsala rin ng ating militar ang 86 na unit ng motor at motorsiklong transportasyon, 20 baril at self-propelled guns at halos 1,000 at 400 attack UAVs ang nawasak at napabagsak. Malaking pagkalugi ito. Umaabot sa 52 Russian na sundalo ang nasusugatan o namamatay araw-araw sa 1 linggo ng labanan. Hindi agad pinapatay ng Ukraine ang sundalong Ruso kahit makakatulong ito sa depensa. Ipinapansin ng ika-7 Air Assault Corps na nag-iipon ang Russia ng mas maraming sundalo sa direksyon ng Pokrovsk. Ibig sabihin, lahat ng ginagawa ng Ukraine para pigilan ang kasalukuyang mga pag-atake ay nagdudulot ng malaking abala sa mga logistical na operasyon ng makinarya ng digmaan ng Russia. Dahil sa ating mga kontra-aksyon, di nakapag-ipon ng puwersa ang kalaban sa industrial zone sa hilagang kanluran ng lungsod. Dahil dito, hindi kayang direktang atakihin ng kalaban ang Roshina, na isa sa mga prioridad na target sa Pokrovsk agglomeration. Ayon sa Corps, sinabi ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine na mas madalas na nangyayari ang mga shutdown sa buong linya ng labanan. Malalaman mo pa ito mamaya. Aktibo ngayon ang mga tagapagtanggol ng Pokrovsk-Mirnarad, Ukraine sa pagsira ng pagtitipon ng tropa at kagamitan ng Russia sa kanilang rehiyon. Mas madali nilang napipigilan ang mga susunod na atake. Ang nangyayari sa Donetsk ay sumasalamin sa sitwasyon sa buong linya ng labanan. Ito ang realidad ng Ukraine ngayon. Noong Enero 19 sinabi ni Zelensky sa Kiev Post na napipigilan ng tropa ng Ukraine ang mga pag-atake ng Russia sa buong bansa. Patuloy na ipinagtatanggol ng mga tagapagtanggol ang kanilang kuta gamit ang drone, artilleriya at mortar laban sa sunod-sunod na pag-atake ng Russia na nagdudulot ng maraming kaswalti sa labanan. Nangyayari ito habang below zero na ang temperatura sa Ukraine. Ipinapakita ang tapang ng mga puwersa ng Ukraine laban sa puwersa ng Russia na inaasahang mas marami, mas malakas ang armas, at kayang mangibabaw sa bawat pagkakataon. Pinupuri ko ang ating mga sundalo. Sa kabila ng hirap at patuloy na pag-atake ng Russia, maganda ang resulta ng ating depensa.
Sabi ni Zelensky, ginagawa ng mga sundalo natin ang kailangan para sa Ukraine sa maraming lugar. Hindi lang nagtanggol ang Ukraine. Aktibo rin itong bumabawi ng teritoryo laban sa mga Ruso. Binanggit ni Zelensky ang Pokrovsk, Kharkiv, at Kupiansk bilang mga lugar na nagtagumpay ang Ukraine laban sa mga pag-atake ng Russia. Tandaan ang Kupiansk sector. Magandang halimbawa ito ng pagbagsak ng Russia na pag-uusapan pa mamaya sa video. Sa panig ng opensiba, sinabi ni Zelensky na ang 3 unit ng Ukraine, ang unang at 200 at 25 separate assault regiments at ang ika-5 assault brigade ay nagsagawa ng mga kontra-atake laban sa mga puwersang umaatake ng Russia. Dahil dito, muling nabawi ng Ukraine ang ilang teritoryo. Kahit saan sa 1,200 kilometrong linya ng digmaan sa Ukraine, paulit-ulit lang ang istorya. Sa Timog Orokhiv, napipigilan ang pag-atake ng Russia. Sa Hilaga sa Sumy, ganito rin ang nangyayari. Inaatake at mahusay, ipinagtatanggol ang Ocharotayna habang bumabagsak ang depensa ng Russia sa matinding depensa ng Ukraine. Sa ibang pagkakataon, ang laki ng pag-atake ng Russia ay talagang nakakatakot. Sapat na ang sabay-sabay na pag-atake sa maraming sektor para patunayang kalokohan ang pahayag ni Putin na interesado lang siya sa Donbas. Gusto niya ang buong Ukraine, pero nahihirapan siya dahil mas marami siyang nalulugi sa sundalo habang sinusubukan niyang sakupin ito. Hindi inimbento ni Zelensky ang pahayag ukol sa matibay na depensa ng Ukraine. May ebidensya ang Ukraine kung paano nila napipigilan ang pag-atake ng Russia. Ang mga nangyari sa Pokrovsk-Mirnarad ay maliit lang na bahagi ng mas malaking problema, lalo na sa desperadong plano ni Putin na magpadala ng sundalo sa Ukraine nang umaasang makakapasok sila agad. Sinabi ng Army Inform ng Ukraine noong Enero 16 na ang pag-atake ng Russia sa Hilagang Kharkiv ay muling naging parang gilingan ng karne. Noong nakaraang linggo, nawasak ng mga sundalo ng Katyia Brigade ang humigit kumulang 70 sundalong Ruso habang sinusubukan at nabigo ang mga sundalo ni Putin na maghanap ng mahihinang bahagi sa depensa ng Ukraine. Ang tanging naipakita ng lahat ng pag-atake sa Kharkiv ay ang kahinaan ng kanilang sariling lakas sa pag-atake. Ginamit namin ang 155 cluster munitions bomber drone na Vampire at first-person view kamikaze drones, ayon kay Andriy Pomohaibos, hepe ng staff ng Katyia Brigade. Tulad ng sinasabi ng The Kiev Post, nangyayari ito at kung babalik tayo sa pinagmumulan na iyon, binibigyang diin ng Kiev Post ang ilan pang mga pangyayari. Sa Pokrovsk, ang mga drone na pinapatakbo ng 400 at 14 unmanned systems forces birds of Magyar Brigade ng Ukraine ay sumabat sa isang pag-atake ng Russia noong Enero 16. Patay o malubha ang sugat ng lahat ng Rusong sumali sa atake. Nagbahagi ang birds ng video mula drone ng Ukraine na nagre-record ng mga wasak at nasusunog na sasakyan. Pati pagtatangkang pagtakas ng hindi bababa sa 10 sundalong Russian mula sa sarili nilang pag-atake. Hindi ganoon ang pag-atake. Dapat ang depensa ang tumatakbo palayo. Maglaan tayo ng sandali para pag-usapan ang mga drone ng Ukraine. Nabanggit natin kanina na naging mahalagang bahagi na ito ng depensa ng bansa, kasama ng mortar at artillerya. Ibinunyag ng Kiev Post kung gaano ito kahalaga. Sabi nito, noong Enero 18 ay nagpalipad ang Ukraine ng mga drone sa lahat ng linya ng labanan. Sila ang responsable sa halos 1/4 ng mga nasirang sasakyang pandigma at sundalo ng Russia noong linggo. Sa loob lamang ng 24 na oras, 47 na sasakyang militar o motorsiklo at 47 na lugar ng pagpapalipad ng drone ng Russia ang napabagsak ng mga drone ng Ukraine. Napatay nila ang 100 at 87 sundalong Ruso at 200 at 14 pa ang malubhang nasugatan dahil sa mga drone. Nakumpirma ang pagkalugi sa drone video ng Ukraine, gaya ng footage mula sa ibon ni Magyar, ayon sa Kiev Post. Hindi na nakakapagtaka na Ukraine ay gumagawa ng 4 na milyong drone taon-taon. May sagot ba ang Russia dito? Walang naging tugon ang mga puwersa ni Putin sa pinakamahalagang tagumpay ng Ukraine sa pagsira ng frontline ng Russia. Naalala namin na ang Kupiansk ay ilang beses nang inangkin ng Russia na nasakop nila ang Kupiansk sa dulo ng 2025. Hindi iyon totoo. Ang totoong nangyayari sa Kupiansk, ayon sa mga ulat kamakailan, ay muling nababawi ng Ukraine ang malaking bahagi ng lungsod. Malapit nang makuha ng Ukraine ang buong Kupiansk mula sa Russia. Noong Enero 15 isiniwalat ng Financial Times ang lahat.
Sinabi nito na inaangkin ng mga puwersa ng Ukraine na halos napaalis na nila ang mga tropa ng Russia mula sa hilagang silangang lungsod. Sa tinawag ng outlet na isang dramatikong pagbabago ng sitwasyon, tiniyak ng Ukraine na hindi mababagsak ang Kupiansk kahit malapit na itong masakop ilang buwan na ang nakalipas. Nagpadala ito ng mga veteranong unit, kabilang ang grupo ni Lazar, na binubuo ng top drone operators para sirain ang depensa ng Russia sa Kupiansk, suportado ng assault groups na may armored vehicles at mobilisadong sundalo. Kayang magdulot ng malaking kaswalti sa mga puwersa ng Russia ang elite na drone unit ni Lazar, na tumutulong sa pagsulong at pagbawi ng teritoryo ng Ukraine. Mas matalino na ngayon ang Ukraine sa paggamit ng lupa nito, na itulak pabalik ng tropang Ukrainian sa Kupiansk dahil sa heograpiya, ang sentro ng Riles, na napapaligiran ng kagubatan at hinati ng ilog Oskil, ay nagiging hadlang sa mga unit ng Russia na magtatag ng posisyon. Ayon sa Financial Times, nagawa ng Ukraine na pilitin ang Russia na umatake sa makitid at madaling depensahan. Kaya napadali ang pagsulong ng mga Ukrainian. Malapit nang mapalaya ang Kupiansk at lumalala ang sitwasyon para sa Russia at Kupiansk. Ayon sa Kiev Post, naglabas ang ika-77 Assault Brigade ng Ukraine ng video noong Enero 19 na nagpapakita ng mas maraming pagkawasak ng mga Ruso. Tinarget ng mga drone ng Ukraine ang lahat, mula sa pansamantalang mga bunker na ginawa ng Russia sa Kupiansk, hanggang sa mga individual na sundalong nagtangkang tumakas mula sa mga fortification na kanilang ginawa. Pati observation drone ng Russia, tinatamaan ng matinding atake. Sinimulang salpukin ng mga drone ng Ukraine ang mga iyon. Kaya't naiwan ang Russia na walang mga mata sa himpapawid na maaaring magbigay alam sa kanila tungkol sa galaw ng mga tropa ng Ukraine. Kadalasan, gabi nagaganap ang mga labanan. Ginagamit ng Ukraine ang dilim at heograpiya ng Kupiansk sa pagpapalaya ng lungsod. Hindi masama para sa tagapagtanggol ng lungsod na sabi ni Putin ay nasakop na. Hindi ibig sabihin na titigil ang mga pag-atake ng Russia, ang kanilang frontline. Maaaring bumabagsak na ang mga puwersa sa iba't ibang rehiyon ng Ukraine. Pero hindi si Putin ang tipo ng tao na mag-uutos ng pag-atras o kahit muling pagsasama-sama ng kanyang mga tropa. Pinapasugod niya sila kahit ano mangyari. Kaya namamatay sila sa utos niya. Halimbawa nito ang ulat ng RBC Ukraine noong Enero 18 tungkol sa mga pag-atake ng Russia sa loob ng 24 na oras hanggang 4:00 ng hapon. Sa puntong iyon, 69 na labanan ang naganap o kasalukuyang nagaganap sa buong linya ng labanan. 20 sa mga pag-ataking ito ay naganap sa direksyon ng Pokrovsk, kung saan nagawang pigilan ng Ukraine ang lahat maliban sa isa. Karamihan sa pagtatangkang pag-atake ng Russia ay nabigo o isinasagawa pa noong inilathala ang ulat. Mula Enero 17-18, ang pagkalugi ng Russia ay 800 at 30 sundalo, 845 drone, 105 sasakyan, at 33 artillerya. Hindi mabasag ng Russia ang depensa ng Ukraine kahit anong pilit nila. Ang nakikita natin dito ay hindi basta-basta mga iisang tagumpay lang ng Ukraine sa mga linya ng harapan. Kupiansk ang tampok, pero napipigilan ng Ukraine ang mga atake ng Russia at nababawi ang mga teritoryo kapag may chance. Hindi iyon nagkataon lang. Isa itong pattern. At ito ang mga dahilan kung bakit bumabagsak ang linya ng depensa ng Russia. Nagsimula ito sa malaking pagkalugi ng tropa at kagamitan ng Russia. At makikita mo na maraming sundalo ng Russia ang namamatay sa mga pag-atake laban sa Ukraine. At may isang taktikal na pagbabago na ginawa ng Ukraine na nagpapaliwanag kung bakit. Natatalakayin natin maya-maya. Noong Enero 19 iniulat ng Ukraine na nasa 127,400 at 40 ang kaswalti sa militar ng Russia, kasama ang pagkawala ng mahigit 11,500 tangke, higit 23,900 na armored fighting vehicles, at mahigit 36,000 na artillery systems. Hindi ito simpleng pagkalugi dahil naaapektuhan lahat ng ginagawa ng Russia sa harapan. Ayon sa lohika, bawat sundalong namamatay ay isang karanasang nawala sa laban. Pinalitan ng Russia ang kanilang mga patay at sugatang sundalo ng bagong kontratang tropa na kulang sa karanasan, kaya mas madaling matalo ng Ukraine. Dahil sa dami ng mga tangke at sasakyang militar na nasisira, kadalasan ay gawa ng mga drone ng Ukraine.
napipilitan ang mga puwersa ng Russia na magsagawa ng kanilang mga pag-atake ng walang anumang proteksyon o armor. Minsan, gaya ng nakita natin sa Liman, noong huling bahagi ng Nobyembre, hindi lang mga tangke at armored vehicles ang wala ang mga sundalo ng Russia para sa kanilang proteksyon. Pati ang mga pinakapangunahing gamit tulad ng helmet at bulletproof vests ay ipinagkakait sa kanila. Hindi talaga naging magaling armor ng Russia sa digmaan sa Ukraine. Hindi mo kailangang maging henyo para malaman yon. Mas okay na may armor kaysa wala. At posible ring magtagumpay ang pag-atake ng Russia. Malaking papel ang ginampanan ng Ukraine sa pagbabago ng estratehiya ng Russia. Dahilan kaya nahihirapan ngayon ang puwersa ng Russia sa unahan. Noong Disyembre, 30 iniulat ng Moscow Times ang pagbabago sa estratehiya ng Russia sa digmaan para sa 2025 kung saan mas pinili na nila ang maliliit na unit kaysa malalaking opensiba. Nabanggit din ang malalaking pagkawala ng tangke at armored vehicles ng Russia. Hindi ito gustong desisyon ng Kremlin, pero napilitan sila dahil sa lakas ng depensa ng Ukraine. Itinatag ang maliliit na unit na ito para subukan ang depensa ng Ukraine at tukuyin ang mahihinang bahagi na maaaring pasukan ng sundalo. Gumana pa nga ito sa ilang bahagi sa Pokrovsk at Mirnarad. Ang mga teknik ng paglusot na ito ay nagbigay daan sa Russia na makapagtatag ng ilang posisyon sa loob ng mga lungsod ng Ukraine. Pero may naging problema. Madalas na pumapasok ang mga maliliit na unit na ito nang walang tunay na suporta. Kadalasan, natutukoy ng Ukraine ang mga sumusuot, napapalibutan at nasisira sila. Halimbawa, noong Disyembre 10 iniulat ng UK Air Inform ang tangkang pagsalakay sa likuran ng Ukraine na nagresulta sa pagkamatay ng 5 sundalo ni Putin. Ito ay isang bagay na nangyayari sa buong Ukraine ngayon. Tandaan na ang Russia ay nagsasagawa ng humigit kumulang 60 hanggang 70 na pag-atake bawat araw. Madaling makita kung bakit maraming sundalong nawawala dahil ang taktika ay magpadala ng maliliit na grupo at umasa sa tago, habang papaliit ang supply ng Russian armor na sumusuporta. Patuloy pa rin ang Russia sa bahagyang mas malalaking pag-atake at ang katotohanang ginagawa nila ito ay nagdadala sa atin sa isa pang dahilan kung bakit bumabagsak ang mga frontline forces ng Russia. Tulad ng napansin ng manunulat ng Forbes na si Vikram Mittal noong Enero, 16 madalas na pinapayagan ng mga taktika ng Ukraine sa frontline na mapahina nito ang mga puwersa ng Russia bago pa man sila makarating sa puntong maaari silang magsimula ng mga pag-atake sa teritoryong dapat nilang sakupin. Ayon kay Mittal, pinalakas ng Russia ang kanilang tropa nitong mga buwan para subukang basagin ang depensa ng Ukraine. Binubuo ang mga depensang ito ng magkakapatong na hadlang tulad ng anti-tank na kanal, concertina wire, konkretong harang, at mga minahan na mahirap lampasan ng Russia. Kasama pa ang malaking kill zones ng Ukraine mula sa libu-libong drone, kaya nagiging mas nakamamatay ang depensa nila. Lahat ng ito ay pinanghahawakan ng mga unit na kasing laki ng squad sa mga pinatibay na posisyon. Nagpapadala ang Russia ng 50 to 60 sundalo para salakayin ang mga depensadong posisyon. Dito nagiging talagang matalino ang mga taktika ng Ukraine sa harapan. Umatras ang sundalo ng Ukraine at hindi nakipaglaban ng harapan. Kaya napaniwala ang mga umaataking Ruso na iniwan nila ang posisyon. Naalala mo ba ang kombinasyon ng drone, mortar at artillerya mula sa Kiev Post? Dito na sila pumapasok. Nakatutok ang mga sandata sa dating posisyon ng Ukraine. Handang harapin ang posibleng pag-atake ng mga Ruso, pag-atras ng sundalo ng Ukraine at pagsakop ng Russia sa pwesto. Biglang kaguluhan, bagsak ang mga drone at winawasak ng artillerya at mortar. Ang tuwa ng mga sundalong Russia ay napalitan ng takot dahil sa simpleng pero epektibong estratehiya ng Ukraine. Pagkatapos humupa ang alikabok, bumabalik ang Ukraine para bawiin ang teritoryo at ihanda ulit ang bitag para sa susunod na sumalakay na sundalong Ruso. Kapag napagtanto ng mga umaataking Ruso ang sitwasyon, habang umatras sila, may tugon pa rin ang Ukraine. Magpapadala ang Russia ng pangalawang bugso kasunod ng una, kadalasan ay mga drone. Maraming drone ng Ukraine sa mga lugar ng opensiba ng Russia, kaya nakikita nila agad ang mga paparating na ikalawang bugso. Magkokontra-atake ang Ukraine para itaboy ang ikalawang bugso at pigilan ang Russia na makakuha ng posisyon o magamit ang mga drone nito. Madalas maloko ng taktikang ito ang puwersa ng Russia. Nagiging resulta ang pagkaantala ng operasyon at pagbagsak ng morale ng sundalo. Hindi natutuloy ang mga operasyong nakadepende sa pagkakakuha ng posisyon.
Dahil sa taktikang madugo ng Ukraine, alam ng mga sundalong Russian na winasak ng Ukraine ang kanilang kasamahan, kaya pumapasok sila sa mga susunod na atake kahit alam nilang malamang ay mamamatay o masusugatan sila. Dahil maraming bagong recruit ang sundalo ng Russia, matapos ang matinding pagkalugi, humina ang kanilang pag-atake sa Ukraine dahil puno ito ng mga sundalong takot na gustong umuwi. Marami sa kanila ay hindi nabibigyan ng pagkakataon. Namatay sila para sa digmaan ni Putin. Dahil ang mga taktika ng pag-ubos na dapat sana'y magpapabagsak sa Ukraine ay naging pinakamatinding kaaway ng Russia. Habang dumadami ang butas sa depensa ng Russia, naghahanda ang Ukraine magbago ng estratehiya sa 2026, matatag pa rin ang depensa. Pagkatapos ng 2025 na nagpahina sa Russia, nakikita ng Ukraine ang tsansang mabawi ang mas maraming teritoryo at magsisimula na silang umatake. Alamin pa ang mga plano ng Ukraine sa aming video at huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa mas marami pang balita tungkol sa tunay na nangyayari sa mga harapan ng digmaan sa Ukraine. At gaya ng dati, maraming salamat sa panonood.